Good morning mga adventures. It's Drew, Commander-in-Chief once again. Oh, gulat kayo sa headlight ko, no? Ayos ba? Oh. Di ba? Liwanag. Ayan ang bagong Osram T19 Pro Dual Color. Palitan ko rin yung headlight ko. So tara, bigyan ko kayo ng magandang context about sa LED na to. Ito yung brand new na LED ng Osram ngayon, T19 Pro Dual Color. So ito yung itsura ng LED na to. So bali projector light na siya. Ayun yung delikado. Tricycle, walang headlight. Malamang wala din tail light yan. So kagandahan nito, dual color siya. Ayan, low beam, color white, pero mayroon siyang medyo yellowish sa may bandang side. Tapos pag high, yan yellow. Oo, di ba? White tapos yellow. Oh, low beam, high beam. Oh. Kumpara sa dating LED na T19 ng Osram, mas maliwanag to kaysa dun sa old model. Oh. Maganda yung upgrade ng Osram ngayon. Maganda pa dito, naka-projector yung kanyang low beam. Sayang nga lang, low beam lang yung naka-projector, yung high beam hindi. Kaya pansin nyo, pag nag-high beam ako, medyo kalat yung buga ng ilaw niya. Sana ginawa ng Osram ano na rin tong kanyang high beam projector na rin para mas maliwanag. Pero mas okay to kasi hindi siya nakakasilaw sa mga kasalubong. Ito yung sample nung binidyohan ko sa harap. Hindi naman siya nakakasilaw. Iba rin yung appearance pag sa camera tsaka sa personal. Makikita nyo sa camera medyo parang nakakasilaw, pero sa personal hindi. Kaya goods na goods. Kagandahan pa nito, pag natatapat ka sa poste na may ilaw, hindi siya nasasapawan ng liwanag. Di tulad yung dati, pag nadaan ka sa mga posting ganyan na may ilaw, nasasapawan na siya. Aso. Nangahabol. Lang yung mga aso to. Pag dadaan kami dito, laging kusumisyon yung mga aso. Pagas muna tayo. Nagmahal na naman ng gas. Mahal ng piso. Dati yung unleaded 55.99, ngayon 56.99 ulit. Oh my G. By the way, hindi po to sponsored sa Osram Philippines, baka naman.
Ang ganda ng buga ng ilaw nito, yung low beam, kasi naka-projector na. Tsaka pantay. Tignan nyo. Nagkakatalo na lang pag nag-high beam. Kasa kalat yung buga ng ilaw niya pag nag-high beam. Yan o, kasi yung umiilaw, yung LED niya sa side. Yan. Mas lamang pa rin talaga pag naka-projector. Focus yung kanyang ilaw. Oh, ganda oh. Ngayon, kitang-kita na yung daan. Yung dati kasi, kung LED na nakabili, Osram din, T19, hindi siya ganito kaliwanag. Ngayon, pagkukumparahin natin sila. So, ayan, yung sa left, yung old model. Ito, yung right, yung bago. Oh, high beam. Ano? Medyo malabo nga lang pag high beam kasi nga palat yung buga ng ilaw niya. So yung LED na to, ganito yung itsura, yung appearance niya. Ayun, nakikita siya sa picture. Naka-projector na siya. Tsaka pansin ko din, pag naka-high beam, o yan, pag nilow beam ko ulit, medyo may delay. Oh, naka-high, no? Ilo-low beam ko. Oh, mayroon siyang delay. Okay lang yan, di naman big deal. So nabili ko to sa TikTok shop. Palagay ko may available na rin sa Lazada at saka sa Shopee. Pero hindi ko nasasabihin kung magkano ko nabili kasi depende sa mga seller. Magkakaiba sila ng price. So kagandahan ng LED na to, hindi siya nakakasilo sa mga kasalubong. Tapos yung brightness rating nito 5 watts, 6 watts. 5 watts low beam, 6 watts high beam. So matipid yung konsumo niya sa battery. Ganda talaga ng buga ng ilaw nito. Paliwanag na at kami pauwi na. So ako, mas gusto ko pure yellow. Low beam, high beam, parehas yellow. Yun ang gusto ko. Hindi ko alam kung may available. Kung wala, sana sa susunod na update ng Osram magkaroon ng pure yellow, meron din pure white. Tapos yung kanyang projector, sana pati yung kanyang high beam gawin na rin projector para match yung buga ng ilaw. At least mas maliwanag para pag nasa madalim na part na lugar ka, katulad ng liblib, ng walang ilaw, tulad sa pagbundok, lalo na ako, mahilig ako sa adventure, kailangan ng maliwanag na ilaw pagdating sa ganon. So palagay ko dahil sa high beam nito medyo nagkukulangan ako sa liwanag, kailangan ko pa rin ng backup na ilaw, mga auxiliary lights, ayun, ganon. So sana sa susunod
magawa ng paraan ng OSRAM na gawing projector light na rin yung kanyang high beam, para at least hindi na ako magdadagdag ng auxiliary lights sa ito, kasi dagdag na naman yun sa konsumo ng power sa battery. Madaling malobat yung battery pag ganun, lalo na yung mga auxiliary. 20 watts yata yung pinakamababa na rating. Kailangan mo dun dalawa, edi 40 watts na yun. Pag-usapan naman natin yung pros and cons. Pros muna. Ang maganda sa ilaw na to, mas maliwanag siya kaysa dun sa dati na old model. Tiwala naman ako sa OSRAM na tatagal tong bagong T19 na to, kasi yung dating LED na old model na nakalagay sa motor ko, mahigit 6 years na. Ang tagal na nun. Subok na matibay. Tiwala ko pati to tatagal din to. Tapos tipid siya sa konsumo ng battery, dahil 5 watts 6 watts lang siya. 5 watts yung low beam, 6 watts yung high beam. So itong Honda Wave 125 ay, dahil dalawa yung socket ng kanyang headlight, bali pumapatak pag low beam 10 watts siya, pag nag high beam 12 watts. Tipid pa rin sa battery. Isa pa, plug and play lang to, salpak mo lang, gamit na. Hindi katulad ng iba, kailangan mo pa ng wiring, installation, relay, ganun. So yung mga cons naman, unang-una, ayun nga, sana ginawa ng projector parehas yung low and high beam. Tapos sana rin magkaroon ng pure yellow at saka pure white, kasi yung iba ganun yung hinahanap. Ako naman, hinahanap ko pure yellow, kasi mas visible sa kasalubong yung yellow light, ayan, kesa sa white. Kasi pag makapal yung fog, tapos medyo malakas yung ulan, ayan, kailangan maging visible tayo sa mga kasalubong. Mas maganda yung yellow, kaya gusto ko pure yellow. Subukan ko yung high beam. So ayan, yung high beam mo. So ayan pa yung isang cons, dahil nga kalat yung buga ng ilaw ng high beam. Ayan, parang wala na siya. Hindi na siya ganun kaliwanag. Pero sa low beam, okay, kita pa rin, kahit medyo maliwanag na, ayan, visible pa rin. Palagay ko yun lang, wala na akong maisip na cons para dito sa headlight nito. Pero goods na goods, okay na to. Kung dito lang, at least yung low beam maliwanag siya. So ayan lang, sana nagkaroon kayo ng idea kung gaano to kaliwanag yung bagong OSRAM T19 Pro Dual Color. Kung yung mga interesado, search nyo na lang sa TikTok shop. Sa palagay ko may H4 type din yung ganito, kasi halos lahat naman ngayon H4 na. Search nyo na lang. Meron din naman siguro sa Shopee at saka sa Lazada. Okay, mga adventures, dito na kami. Hanggang dito na lang yung vlog. Hope na nagkaroon kayo ng idea. So kita-kita na lang tayo sa next content. Peace out.